Isa sa pinaka-controversial na tanong sa kulturang Pilipino. Trabaho ba ang anak na buhayin ang pamilya? O trabaho ng magulang na siguraduhin na hindi kailanman na mapunta sa ganyang sitwasyon ang anak niya? Mga stories, ang video na to hindi para mang-judge, Pero hindi rin ako nagpapaka-plastic dito. Tayo'y magsalita ng totoo dahil ang totoo lang ang makakapagbago ng sistema. So may isang viral video post na lumabas sa Radar PH, Isang nanay, proud na proud, ibinabahagi ng sacrifices sa kanyang anak na working student. At ang komento, nagkalat, divided ang buong Pilipinas, Well, basahin natin yung opinion, Basahin natin, opinion ko, ibibigay ko. At sa huli, kayo na mag-decide, okay? Tara na, mga stories, ito na. So, mga stories, ito yung post mula sa Radar PH, ito, galing ito sa, Radar PH. Sabi niya, a Facebook post of mother proudly sharing her daughter's sacrifices as a working student has sparked a heated online debate. So, ayon sa post, yung estudyante gumising ng 4 o'clock ng umaga para pumasok sa school, Nag-attend ng klase hanggang magtanghali. Pagkatapos, pumasok sa part-time job niya sa isang food stall at nagtatrabaho hanggang, wait, halos hating gabi. Grabe, hating gabi na. Ibig sabihin, midnight, diba? Tapos, bukas, ulitin niya, ulit lahat, okay? Ang nanay, sinabi niya na sikreto niyang pinapanood ng anak niya habang nagtatrabaho. Na emotional daw siya nung nakita niya kung gaano kapagod ang anak niya. So sabi niya, tiis lang muna tayo, nagsasorry pa siya sa anak niya at sabi niya, sana isang araw gaganda rin yung buhay nila. At doon nagsimula ang gulo. So, basahin natin mga ilan sa mga top comments. May isang sabi niya dito, trabaho ng magulang ang buhay ang mga anak niya. At may nagsasabi rin na hindi niya deserve na padilit yung sarili niya na pagtatrabaho habang nag-aaral. Meron nagsasabi ng lesson learned, huwag mag-anak ng marami. At ang pinaka-diretso dito, di naman niya responsibility ng anak mo, ba't mo pinagtatrabaho? Pero syempre, hindi puro negative dito. Maraming na-depend. Sabi dito, ang experience na to, sa magiging isang malaking step ng development niya. At may nag-share ng dating working student din. Nawalan ng tatay ng 15 years old, nag-sacrifice at naging probation officer. Okay? At marami na nagsasabi na hindi lahat ng working student pinilit. Marami sa kanila. Okay? Kusang tumutulong dahil naintindihan nila ang hirap ng pamilya. Okay, mga stories, let's make, let's break this down in this situation, Una sa lahat, tanggapin natin ang isang katotohanan. Okay, legally, morally, and logically. Oo, responsibilidad ng magulang ang buhay ng anak niya. Yan ang baseline, okay? Yan ang foundation. Hindi yan debatable. Hindi mo pinili ipanganak. Ikaw bilang magulang ang pumili na mag-anak, diba? Kaya ikaw ang may responsibilidad. Si komento na ito, si Samuel Joe, sabi niya, tama siya dito na morally, legally, and even biblically is a responsibility of parents to raise up to take care of their children. Well, at tama rin si Leslie, sabi niya, hindi totoo ang, hindi trabaho ng anak ng buhay ng mga magulang. Kailangan na natin baguhin ang mentalidad ng ganito. Sabi ni sa GP, sabi niya, huwag natin gawing like investment ang mga anak natin. So mga stories, alam nyo ba kung bakit paulit-ulit ang cycle ng poverty sa Pilipinas? Dahil ginagawang retirement plan ang mga anak. Hindi ko sinasabing lahat, Hindi ko sinasabing lahat. Pero marami. Okay? At kailangan natin ng matapos yan. Pero malaking pera to, Hindi lahat ng sitwasyon, black and white, okay? Hindi lahat ng working student, biktima ng irresponsableng magulang. Tingnan mo niya ito kay Sir Romel. Sabi niya, I work as fast food crew my whole college life and I did it on my own. I did not blame my parents and help me
realize the value of sacrifice and hard work. Okay, yan yung claim niya. At saka isa pa, si Ma'am Joy, sabi niya dito, working student since high school, tagahugas ng pinggan sa restaurant. Hindi ako nagtanim ng galit sa kanila. Napakagaan ng kalooban. Okay. Ito naman si Sir Jeff, sabi niya, nagsimulang nagtrabaho nung 16 years old. Naging radio DJ at sinabi niya, you make choices in life. So, si Ma'am Hanilina, sabi niya, kaukusan ng working student, hindi pinilit yung nanay niya. Dahil alam niya na mahirap sila at ayaw niya maging pabigat. So, mga stories, ang totoong mundo ay hindi perpekto. Meron mga magulang kahit anong sipag. Okay, kahit anong sipag, barista, construction worker, vendor, yada-yada, hindi talaga kaya. Okay? At meron mga anak na kusang tumutulong, no? Na dahil love nila, yung pamilya nila, hindi dahil obligasyon. Okay? At yung mga taong yan, well, saludo ako sa kanila. Okay? Pero ito ang linya na hindi dapat i-cross dito. Kapag ang magulang, yung mga kakayahang magtrabaho ay nakaupo lang, no? Petics, nagpa-Facebook, parang tapos yung anak, kumakayod, yan ang problema. Okay? Tama si Sir, Ma'am Marian dito, no? Komento niya, no? If the mother have time to spy on her child, it means petics lang siya. So, ang tanong, bakit anak ang nagtitiis habang walang ambag ang magulang? Then, at saka si Sir Ma'am January, sabi niya, may time panoorin ng anak sa trabaho pero walang time maghanap ng trabaho. Mga stories, no, kung may oras ka mag-stalk ng anak mo sa trabaho at magpa-emotional, may oras ka rin mag-apply ng trabaho. May oras ka mag-post ng Facebook at may oras ka mag-job street. O kaya mag-LinkedIn o mag-Indeed, di ba? May oras ka pang may oras kang umiyak, may oras ka na mag-sideline. So, hindi sapat ng tiis lang muna tayo kung ikaw mismo ay hindi nagtitiis para sa anak mo. At isa pa mga stories, no? Yung nag-post pa niya ng ganyan na social media, para saan yun? Sympathy, validation, content. Kung totoong naawa ka sa anak mo, hindi mo siya ipopost online para sa likes. Gagawin mo lahat para bawasan ng pasarin niya. Period. Diba? Now, pupunta tayo sa isang malaking conversation. Sabi ni Sir Enrique, sabi niya, masyadong nilalagay sa utak ng mga Pinoy at tiis lang muna. Narrative habang pinapayaman ang mga politiko at mapagsamantalang mga kapitalista. Ito yung sabi ni Mama Mayo, government fails when people are still at poverty level. Their job is to make a country prosperous. Masters, ito hindi sinasabi ng karamihan. Hindi lang ito usapin ng magulang versus anak. Ito ay usapin ng sistema. Bakit ang tuition ng Pilipinas ay ganun kamahal relative sa sahod? Bakit walang matinong scholarship program na madaling ma-access? Bakit minimum wage earner na hindi kayang buhayin ng isang pamilya? Kapag sinabi nating responsibilidad ng magulang, tama yan. Pero dapat kasabayin niya ng tanong na binibigyan ba ng gobyerno ng ang magulang na sapat na oportunidad, no? Para tuparin ang responsibilidad na yan. Dalawa ang may kasalanan dito. Yung magulang yung hindi gumawa ng paraan at yung sistema na hindi nagbibigyan ng paraan. At ang isa pang punto dito, no, may nagsasabing huwag mag-anak kung hindi ikaw. Ito yung sabi nga huwag mag-asawa at huwag mag-anak kahit hindi kaya. Ang sabi niya dito, yung isa naman, si Ma'am it all boils down to one's decision of having kids despite being financially disadvantaged. At naman si Ma'am Mitch, simple lang. Procreate responsibly. Mga stories daw tama sila, hindi ito insensitive. Ito practical, di ba? Ang magkaroon ng anak ng hindi requirement sa buhay, hindi achievement, hindi badge of honor. Isa tong responsibilidad na kung hindi mo kayang pasanin dito, huwag mong pasanin. Ito ang problema dito.
Marami sa mga nagko-comment ang ganito talaga nasa labas ang sitwasyon. Kapag ikaw ay nasa poverty line, okay, walang proper education, walang access sa family planning, at ang simbahan mo na kultura ay nagsasabing blessing ang bata, well, mahirap i-apply ang procreate responsibly. No? Kaya ulit, balik tayo sa sistema. Kailangan ng proper education tungkol sa family planning. Kailangan ng accessible ng contraception. Kailangan ng gobyerno na hindi takot sa simbahan pagdating sa reproductive health. Isa pang policy na gusto ko lang i-address. Yun ang sasabing ako ring working student dati na naging successful naman ako, kaya okay lang yan. Mga stories na ito tinatawag na survivorship bias. Okay? Survivorship bias. Kasi naman mga stories, yung mga nag-succeed, sila may boses, sila nagko-comment, sila nasa Facebook ngayon. Okay? Pero paano naman yung mga hindi nakasurvive? Yung mga nag-burn out, yung mga nagda-drop out dahil sa sobrang pagod, yung mga nagkasakit, yung mga nagka-depression na hindi na makabalik. Hindi sila nagko-comment, hindi sila magpo-post, hindi sila natin sila nakikita. Pero andyan sila at marami sila. Just because you survive doesn't mean the system is okay. Nag-survive ka despite the system, not because of it. At yung si Sir Mark sabi niya dito, it's weird that as Filipino have culture of praising a child labor in guise of them being masipag. We have to end this tradition of sacrificing childhood for the sake of financial stability. Mga stories, no? May difference between isang anak na tumutulong sa family, business, pagkatapos ng klase, at isang anak na nagtatrabaho hanggang ating gabi. Tulog ang 4 na oras at gumigising ng 4 a.m. para pumasok sa school. Yung una, normal, healthy pa nga. Yung pangalawa, yan ang exploitation. Kahit kusang loob pa yan, take note, kasi kahit kusang loob pa yan, kasi ang tanong dito, totoong voluntary ba yun o wala lang siyang ibang choice? Right? Kapag ang only option mo ay magtrabaho o hindi kumain ng pamilya mo, yan ay hindi choice. Yan ang concession by circumstance. Right? At para sa na nagsasabi na wala naman masama dyan, character development niya, well, si Ma'am Daddy sabi niya mas magiging the best yung mga taong ganito. At si Sir Patrick sabi niya, a student who chooses to work as a master of their own destiny. Master ay hindi ko ina-argue na walang learning ang hardship, no? Totoo na may mga taong lumalakas sa hirap. Okay? Pero hindi ibig sabihin na dapat natin i-romanticize ang paghihirap. Okay? Pwede kang matuto sa discipline, resilience, at hard work na hindi kailangan isakripisyo ng tulog, kalusugan, at education mo. Ang pagsasabing okay lang yan, matututo ka dyan, ay parang sabing okay lang masugatan kasi matututo kang mag-first aid. Hindi kailangan masugatan para matuto. Kailangan lang ng tamang gabay at tamang sistema. So mga stories, ito mga sasabi ko lang dito, no? Number 1, responsibilidad na magulang ng buhay ng anak. First step, hindi pwedeng i-outsource yan sa anak na nag-aaral pa lang. Number 2, kung ikaw ay magulang talagang hirap sa buhay at ginawa mo na lahat ng paraan, magtrabaho ka. Maghanap ka ng sideline. Magsasacrifice ka. At ang anak mo, kusang loob na tumutulong. Hindi kita huhusga. Ang hirap ng buhay, totoo yan. At minsan talagang namang nagtutulong-tulungan ang pamilya. Pero siguraduhin mong hindi naapektuhan ng kalusugan at pag-aaral ng anak mo. Number 3, kung ikaw ay magulang ang may kakayang kumilos para hinahayaan ng anak mo na bumuhat ng responsibilidad. Habang ikaw ay nagpo-post sa Facebook, nag-iiyak ka sa social media, at proud pa na pinagyayabang ng paghihirap ng anak mo para sa likes. I'm sorry to say, pero may problema yan. Hindi yan love, hindi yan sacrifice. Isa yang neglect na nilalagyan ng filter. Number 4,
Hindi lang ito usapin ng magulang. Ito ay usapin ng gobyerno, ng sistema ng edukasyon, ng ekonomiya. Kung ang minimum wage ay sapat na mabuhay na maayos, walang anak na kailangan magtrabaho hanggat hating gabi para lang makain ng pamilya. At number 5, para sa mga working students na nakikinig ngayon, okay? Kung kayo ay nagtatrabaho habang nag-aaral, kahit pagod na kayo, kahit ang tulog nyo ay 4 hours, 3 hours, hindi ko sinasabing mali kayo. Hindi ko sinasabi yun. Hindi ko sinasabing huwag kayong tumulong sa pamilya nyo. Wala akong sinabi doon. Ang sinasabi ko lang dito, deserve nyo na mas magandang sistema. Deserve nyo ng gobyernong tumutulong. Deserve nyo ng magulang na kumilos o kumikilos. O deserve nyo na lipunan na hindi naro-romanticize ng paghihirap ninyo para sa content. Huwag natin i-celebrate ang resilience nang hindi tinatanong kung bakit kailangan pa nilang maging resilient. Yan ang tanong na dapat natin sinasagot yan. So, mga stories, kung may mga opinion ka dito, comment ka lang sa baba na gusto na marinig yung mga side nyo. Basta, respect po tayo sa isa't isa. Hindi tayo nandito para mang-away-away. Nandito tayo para mag-usapan. Okay? Kung gusto niyo mga ganitong video na to, mga commentary, pag-usapan, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel and click na notification button sa ating baba. Okay? At lagi natin tandaan mga stories, ang opinion ay libre, pero ang responsibilidad may presyo yan. Ako pala si Martin, As always, mga stories, thank you and have a good night. Bye.